Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga kapuso, at kasama sa bawat kwentuhan. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Narito na naman tayo upang buksan ang isang bagong kabanata, isang salaysay na susubok sa ating pangunawa kung ano nga ba ang tunay na halaga ng isang pamilya. Sinasabi nilang ang lahat ng bagay ay maaaring planuhin, ang negosyo, ang kinabukasan, maging ang pag-ibig. Ngunit paano kung ang pinakaperpektong plano ay mabibigo sa harap ng isang simpleng pintig ng puso? At paano kung ang sagot sa pinakamalalim mong problema ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa isang taong hindi mo inaasahan? Halina't pakinggan natin ang kwento ng Ang Proyekto, Perpektong Ina. Ang malamig na tunog ng dulo ng kanyang mamahaling pluma na tumatama sa salamin ng mesa, ang tanging maririnig sa loob ng malawak na opisina ni Dante Roca. Bawat tapik ay may ritmo, may kalkulasyon, gaya ng lahat ng bagay sa kanyang buhay. Sa screen ng kanyang tablet, pinapanood niya ang isang eksenang dapat sana'y puno ng emosyon, pero para sa kanya, isa lamang itong transaksyon. Live feed ito mula sa grandiosong sala ng Villa Esmeralda. Sa sofa, nakaupo ang kanyang 6 na taong gulang na anak, si Sinag, sa pagitan ng dalawang babaeng nag-uunahan sa pagkuha ng atensyon nito. Ito ang proyekto, Perpektong Ina. Isang prosesong sinimulan ni Dante 2 buwan na ang nakalipas upang humanap ng karapat-dapat na kapalit para sa yumaong asawa, si Tala. Ang mga kandidata ay hindi basta-basta. Sila ay mga anak ng mga kasosyo sa negosyo, mga kilalang personalidad. Lahat ay may assets na makadadagdag sa imahe ng pamilya Roca. Walang puwang para sa pagkakamali. Walang puwang para sa damdamin. Candidate number 5, Marisol Valencia. Basa niya sa kanyang digital file. Anak ng may-ari ng Valencia Land Corp. Educated abroad. Maganda. Mukhang matalino. Sa lahat ng kandidata, si Marisol ang nangunguna sa kanyang listahan. Ngunit sa screen, hindi man lang tumitingin si Sinag sa kanila. Ang mga mata ng bata ay nakatutok sa isang bagay na hawak niya ng mahigpit, isang luma at medyo kupas na photo album. Dahan-dahang hinaplos ng maliit niyang daliri ang nakangiting mukha ng isang babae sa litrato. Ang kanyang ina, si Tala. Napabuntong hininga si Dante, isang tunog ng pagkayamot, hindi ng awa. Halos 1 taon na ang nakalipas, pero ang anino ni Tala ay nananatili pa rin sa bawat sulok ng mansyon, lalo na sa puso ng kanyang anak. At para kay Dante, ang kalungkutang yon ay isang problemang kailangang solusyonan sa pinakamabilis at pinakaepesyenteng paraan. Bigla, tumayo si Sinag. Hindi niya pinansin ang mga babaeng tumatawag sa kanyang pangalan. Mabilis at tahimik ang kanyang mga hakbang na para bang isang munting multo at nawala siya sa anggulo ng kamera. Kumunot ang noo ni Dante. Tinawagan niya ang intercom. Manang Flora, nasaan si Sinag? Naku sir, kakaalis lang po dito sa sala. Akala ko po'y pupunta sa inyo. Sagot ng kasambahay na may halong pag-aalala. Pinatay ni Dante ang tawag. Tumayo siya at sinilip ang malawak na hardin mula sa kanyang bintana. Ang hardin, ang paboritong lugar ni Tala. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng sampagita, nakita niya ang kanyang anak. Nakaupo ito sa damuhan, yakap-yakap ang album, at ang maliliit nitong balikat ay marahang umuuga. Umiiyak na naman. Bumalik si Dante sa kanyang mesa, mas lalong naging determinado. Kailangan na niyang tapusin ang proyektong ito. Kailangan ni Sinag ng isang ina na mag-aalis sa kanya sa kalungkutang iyan. Ilang sandali pa, isang anino ang dumaan sa isa sa mga CCTV camera sa hardin. Isang babae. Ang bagong katulong na kararating lang kaninang umaga mula sa probinsya. Ano na nga ulit ang pangalan nito? Amihan.
Nakita ni Dante sa screen kung paano dahan-dahang lumapit si Amihan. Huminto ito ilang talampakan ang layo mula kay Sinag. Hindi ito nagsalita. Hindi ito lumapit para guluhin ang bata. Sa halip, maingat nitong inilapag sa damuhan ng isang baso ng tubig at isang piraso ng cookie. Pagkatapos ay dahan-dahan itong umatras at nagpatuloy sa kanyang gawain. Isang simpleng kilos pero nag-iwan ito ng kakaibang pakiramdam kay Dante. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Binaliwala niya ito at muling hinarap ang kanyang mga papeles. Kailangan niyang magdesisyon. Si Marisol na marahil ang pipiliin niya. Makalipas ang kalahating oras, tumunog muli ang intercom. Si Manang Flora. "Sir Dante," narinig niyang sabi nito. May kakaibang tono sa boses, hindi pag-aalala, kundi pagkamangha. Nahanap na po si Sinag. "Good. Ibalik mo siya sa sala." Utos ni Dante, hindi inaalis ang tingin sa papeles. "Sir, nasa kusina po siya." Nagkaroon ng sandaling katahimikan. At nakikipag-usap po siya. Bahagyang natigilan si Dante. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, "Sir," naririnig ko po siyang tumawa. Sa wakas ay itinaas ni Dante ang kanyang ulo. Ang kanyang atensyon ay tuluyan ng nakuha. "Kanino?" Narinig niya ang pagngiti sa boses ni Manang Flora. Kausap niya po ang bagong katulong, si Amihan. Ang kusina ng Villa Esmeralda ay mas malaki pa sa buong bahay nila Amihan sa probinsya ng Puso Puro. Ang mga pader ay kumikinang. Ang mga kasangkapan ay parang galing sa ibang mundo. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo sa isang maliit na bangko si Sinag, ang batang tagapagmana ng lahat ng karangyaang ito, habang kinakain ang mumurahing cookie na inabot niya kanina. "Salamat po," sabi ng bata sa isang boses na halos pabulungi. Ito ang mga unang salitang narinig ni Amihan mula sa kanya. Ngumiti si Amihan. "Walang anuman, Sinag." Hindi na muling nagsalita ang bata, pero ang pananatili nito sa kusina, sa tabi niya, ay sapat ng kasagutan. Habang nagpupunas si Amihan ng mga plato, pasulyap-sulyap siya sa bata. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito, isang lungkot na parang mas matanda pa sa kanyang edad. Kinabukasan, habang nagwawalis si Amihan sa hardin, nakita niya muli si Sinag. Nakaupo na naman ito sa ilalim ng puno ng sampagita, yakap ang photo album. Sa pagkakataong ito, lumapit si Amihan, pero may dala siyang maliit na pandilig. "Alam mo ba?" Panimula ni Amihan habang marahan niyang dinidiligan ang mga halaman. "Doon sa probinsya namin, ang tawag namin sa sampagita ay sumpa ng pag-ibig." Hindi umimik si Sinag, pero nakita ni Amihan na bahagya itong lumingon sa kanya. "Sabi ng lola ko, bawat bulaklak daw niyan ay isang pangako ng pagmamahal na hindi nalilimutan." Tumingin siya kay Sinag at ngumiti. "Siguro, mahal na mahal ka ng mama mo, kaya paborito niya ang bulaklak na ito." Sa pagbanggit sa kanyang ina, hindi umiyak si Sinag. Sa halip, isang maliit na kislap ang lumitaw sa mga mata nito. Dahan-dahan, binuksan niya ang photo album sa isang pahina. Ipinakita niya ito kay Amihan. Nasa litrato si Tala, ang yumaong ginang ng mansyon. Nakangiti ito at may isang puting bulaklak ng sampagita sa kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay parang mga bituin. "Ang ganda-ganda pala ng mama mo," sabi ni Amihan ng buong katapatan. "Para siyang Tala." "Tala po talaga ang pangalan niya," mahinang sagot ni Sinag. Napangiti si Amihan. "Alam mo ba, may isa pang kwento ang lola ko." Sabi niya, "Ang mga tala daw sa langit ay mga kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay na binabantayan tayo mula sa itaas." Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood ni Dante ang eksena. Nakikita niyang nakikipag-usap ang kanyang anak sa katulong. Nakikita niya ang unti-unting pagliwanag sa mukha ni Sinag.
Isang bahagi niya ay dapat na masaya, pero ang mas malaking bahagi ay nababagabag. Hindi ito kasama sa plano. Ang katulong na ito ay isang hindi inaasahang variable sa kanyang perpektong ekwasyon. Sa mga sumunod na araw, ang hardin ay naging kanilang lihim na tagpuan. Itinuro ni Amihan kay Sinag kung paano alagaan ang mga sampagwita. Ikinuwento ni Sinag ang bawat litrato sa album, ang unang bisikleta niya, ang kanilang pagpunta sa beach, ang mga yakap ng kanyang ina. Hindi sinubukan ni Amihan na palitan ang mga alaalang iyon. Sa halip, naupo siya at nakinig na para bang isa siyang matalik na kaibigan na nakikiramay. Isang hapon, habang masaya silang nag-uusap, isang matinis na boses ang pumutol sa kanilang katahimikan. Sinag, darling. Si Marisol Valencia, nakasuot ng isang mamahaling puting bestida, ay papalapit sa kanila. May dala itong isang malaking kahon. Look what I brought for you. It's the latest remote-controlled race car. Ipinakita niya ang laruan, ngunit si Sinag ay nagtago lamang sa likod ni Amihan. Tiningnan ni Marisol si Amihan mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghamak. At sino ka naman? Tanong nito, bagamat alam na niya ang sagot. Amihan po, isa po sa mga katulong. Magalang na sagot ni Amihan. Ngumisi si Marisol. Well, Amihan, pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Ako na ang bahala sa bambata. Pero bago pa man makakilos si Amihan, hinawakan ni Sinag ang laylayan ng kanyang damit. Hinila niya si Amihan palayo kay Marisol, patungo sa dulo ng hardin na para bang may ibubulong itong isang mahalagang sikreto. Nagsimula silang magtawanan sa kung ano man ang kanilang pinag-usapan. Naiwan si Marisol na nakatayo roon, hawak ang mamahaling laruan. Ang kanyang peking ng ngiti ay unti-unting naglaho. Mula sa malayo, pinanood niya ang dalawa, ang batang tagapagmana at ang simpleng katulong. At sa kanyang mga mata, isang malamig na apoy ng inggit at hinala ang nagsimulang mag-alab. Para kay Sinag, ang sala ng Villa Esmeralda ay biglang naging isang hawla. Ang mga mamahaling sofa ay parang mga rehas na bakal at ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay mga estrangherong ibon. Lahat ay maingay, lahat ay nagpapakitang gilas. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng pabango na humahalo sa aroma ng tsaa at mga cake na hindi naman niya gustong kainin. Pinaupo siya ng kanyang Papa Dante sa gitna ng lahat. Sabi niya, ito raw ay isang party para sa kanya. Pero hindi ito nararamdaman na parang isang party. Pakiramdam niya ay isa siyang premyo sa isang paligsahan na hindi niya maintindihan. Sinag, do you like airplanes? I can take you to Singapore to see the biggest airplanes in the world. Sabi ng isang babaeng may malaking hikaw. I have a pony at my farm, Sinag. We can go riding. Sabi naman ng isa pa. Si Marisol ang pinakamaingay sa lahat. Umupo ito sa tabi niya at sinubukang hawakan ng kanyang kamay. Darling, when I become your mommy, we can have parties like this every day. Bawat salita nila ay parang ingay lamang sa tenga ni Sinag. Ang tanging gusto niya ay tumakbo palabas, pumunta sa hardin kung nasaan si Ami. Si Ami lang ang nakakaintindi. Si Ami lang ang hindi nag-aalok ng mga laruan o mga biyahe. Ang inaalok lang ni Ami ay ang kanyang tahimik na presensya at ang mga kwento tungkol sa mga bituin at bulaklak. Nakita niya si Amihan sa gilid ng sala. Tahimik na nagsasalin ng tsa para sa mga bisita. Nakayuko ito, suot ang simpleng uniforme. Nang magtama ang kanilang mga mata, bahagyang ngumiti si Amihan, isang ngiting nagsasabing, okay lang yan, nandito lang ako. Ang nangiting iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Sinubukan na namang hawakan ni Marisol ang kanyang kamay. Come, Sinag, let's look at the cakes. Pero umiling si Sinag. Sa halip na sumama kay Marisol, tumayo siya at lumakad patungo kay Amihan. Nagulat ang lahat. Narinig niya ang bulungan ng mga tao. Naramdaman niya ang matalim na tingin ng kanyang papa.
Huminto si Marisol sa kanyang daraanan. "Where are you going, Sinag? The party is here." Hindi sumagot si Sinag. Tiningnan niya lang ang kamay ni Amihan na may hawak na pitzel at pagkatapos, sa isang iglap ng tapang na hindi niya alam kung saan nanggaling, ginawa niya ang isang bagay na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo sa loob ng silid na yon. Hinawakan niya ang kamay ni Amihan. Nagulat si Amihan. Nabitawan nito ang pitzel na gumawa ng malakas na kalabog sa sahig. Ngunit hindi iyon pinansin ni Sinag. Hinila niya si Amihan mula sa gilid patungo sa gitna ng sala, sa harap ng lahat, sa harap ng kanyang ama. Ang mga bulungan ay naging ganap na katahimikan. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanila, ang munting prinsipe at ang abang katulong. Tumingin si Sinag nang diretso sa kanyang papa Dante, na ngayon ay nakatayo na. Ang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at hindi maitagong galit. Humigpit ang hawak ni Sinag sa kamay ni Amihan. Ramdam niya ang panginginig nito. "Papa," sabi ni Sinag. Ang kanyang maliit na boses ay malinaw at matatag sa gitna ng nakabibinging katahimikan. "Sinabi niyo po na kailangan kong pumili." Itinaas niya ang kamay ni Amihan. "Kung kailangan ko ng nanay, pagpapatuloy niya, siya po ang gusto ko." Ang mga salitang yon ay parang isang bombang sumabog sa loob ng perpektong mundo ni Dante Roca. Ang mukha ng mga bisita ay nagpakita ng iba't ibang reaksyon, pagkabigla, pagkalito, at ang iba'y halatang nagpipigil ng tawa. Ngunit may isang mukha na hindi nagpakita ng anuman, kundi purong galit. Matalim at malamig na tiningnan ni Marisol si Amihan na para bang isa itong insektong kailangan durugin. At sa gitna ng lahat, nanatiling nakatayo si Dante, hindi makapagsalita, habang ang buong pundasyon ng kanyang maingat na binalak na proyekto ay gumuho sa kanyang harapan. Nang makaalis na ang huling bisita, ang katahimikan sa Villa Esmeralda ay mas malakas pa sa isang sigaw. Para kay Dante Roca, ang bawat segundong lumilipas ay isang sampal sa kanyang ego. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang maingat na proseso ng pagpili ay winasak ng isang 6 na taong gulang na bata at ng isang katulong na halos hindi niya kilala. Sa loob ng kanyang opisina, ipinatawag niya si Amihan. Pumasok ito, nakayuko. Ang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang palda. "Ano ang ginawa mo sa anak ko?" tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang yelo. Hindi siya galit na sumisigaw. Ang galit niya ay malamig at kinakalkula. "Po? Sir, wala po akong ginagawa." Nanginginig na sagot ni Amihan. "Huwag mo akong gawing tanga," putol ni Dante. Bago ka dumating, si Sinag ay tahimik pero kontrolado. Ngayon, tiningnan mo ba kung anong kaguluhan ang idinulot mo? Pinahiya mo ako sa harap ng mga kasosyo ko. Pinalabas mong wala akong kontrol sa sarili kong anak. "Hindi ko po sinasadya, sir. Mahalaga lang po sa akin si Sinag. Hindi mo trabaho na mahalin ang anak ko." Dagok ni Dante, sa wakas ay nagpakita ng bahid ng emosyon. "Ang trabaho mo ay maglinis, magluto, at sumunod sa utos. Mula ngayon, ipinagbabawal ko nang lumapit ka o kausapin si Sinag." Maliwanag? Tumango na lamang si Amihan, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Tahimik itong lumabas ng opisina, dala-dala ang bigat ng utos na parang isang hatol. Ngunit kung inakala ni Dante na yun na ang solusyon, nagkamali siya. Kinabukasan hindi lumabas si Sinag sa kanyang kwarto. Nakalak ang pinto. Hindi siya kumain ng almusal, ng tanghalian, o kahit ng hapunan. Ang tanging tugon na nakukuha ni Dante mula sa kabilang panig ng pinto ay isang matigas na katahimikan. Ang kanyang anak ay nag-hunger strike. Ang dating problemang kalungkutan ay napalitan na ngayon ng isang hayagang rebelyon. Desperado na si Dante, ang CEO na kayang magpatakbo ng isang multibilyong pisong kumpanya, ay hindi magawang pasunurin ang sarili niyang anak.
Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, isang katok ang narinig niya sa pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Marisol, may dalang dalawang kopita ng alak. Ang mukha ay nagpapakita ng perpektong timpla ng pag-aalala at pag-unawa. Dante, malambing niyang sabi, I heard about what's happening. I'm so sorry. Umupo ito sa tapat niya at inabot ang isang kopita. Huwag mong masyadong dibdibin. Children can be unpredictable. He's starving himself, Marisol, sabi ni Dante. Ang boses ay pagod. All because of that maid. Ngumiti si Marisol, isang nangiting tuso na hindi napansin ni Dante. Alam mo, sa tingin ko, ang pagpapaalis sa kanya ngayon ang pinakamalaking pagkakamali na maaari mong gawin. Kumunot ang noo ni Dante. Isipin mo, pagpapatuloy ni Marisol, ang kanyang boses ay parang seda. Kung aalisin mo siya, gagawin mo siyang isang martir sa paningin ni Sinag. Mas lalo kanyang kamumuhian. Ang kailangan natin ay isang mas matalinong diskarte. Ano ang ibig mong sabihin? Panatilihin mo siya rito, sabi ni Marisol. Pero ilagay mo siya sa isang posisyon na hindi niya makakausap si Sinag. Hayaan mo siyang maglaba, maglinis ng banyo, kahit anong trabahong malayo sa anak mo. At habang nangyayari yan, let me step in. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dante. Hayaan mo akong manatili rito, sa Villa Esmeralda, bilang isang panauhin. Hayaan mong ako ang makasama ni Sinag araw-araw. Hayaan mong makita niya na ako ang may basbas mo. Sa tamang panahon, kapag nakita niya na mas masaya ang buhay kasama ako, makakalimutan din niya ang katulong na yon. Nakita ni Dante ang lohika sa sinabi ni Marisol. Ito ay isang plano, isang estratehiya. Ito ang lengguwaheng naiintindihan niya. You're not just beautiful, sabi ni Dante, you're brilliant. Kinagabihan, tinipon ni Dante ang lahat ng mga katulong sa sala. Naroon si Amihan, nakatayo sa likuran, halos hindi makita. Makinig kayong lahat, anunsyo ni Dante. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Simula bukas, si Miss Marisol Valencia ay mananatili rito sa Villa Esmeralda bilang aking special guest. Tratuhin ninyo siya ng may pinakamataas na respeto na parang siya na ang bagong ginang ng pamamahay na ito. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Amihan. Nakita niya ang matagumpay na ngiti sa mga labi ni Marisol habang nakatingin ito sa kanya. Hindi ito isang simpleng anunsyo, isa itong deklarasyon ng digmaan. At naramdaman ni Amihan sa kaibuturan ng kanyang puso na nagsisimula pa lang ang tunay na panganib. Ang Villa Esmeralda ay nagbago na para kay Amihan. Hindi na ito isang lugar ng trabaho. Ito ay naging isang teritoryo ng kaaway. Bawat araw, ang presensya ni Marisol ay parang isang madilim na ulap na bumabalot sa buong mansyon. Ang mga ngiti nito ay kasing tamis ng pulot. Ngunit ang mga mata nito ay kasing talim ng balaraw, lalo na kapag walang nakatingin na iba. Ang mga dating kasamahan ni Amihan sa trabaho ay nagsimula nang umiwas sa kanya. Kapag papasok siya sa kusina, ang masayang kwentuhan ay biglang hihinto. Kapag hihingi siya ng tulong, lahat ay biglang may ginagawa. Natatakot sila. Natatakot sila sa kapangyarihan na ibinigay ni Don Dante kay Marisol, ang babaeng malapit nang maging bagong ginang ng pamamahay. Ang dating samahan ay napalitan ng pag-iisa. Si Amihan ay inilipat sa pinakamabibigat na gawain. Paglalaba sa basement, paglilinis ng mga banyong hindi na masyadong ginagamit, pag-aayos ng bodega, mga trabahong malayo sa mga pangunahing bahagi ng bahay, malayo kay Sinag. Ito ang plano ni Marisol at ito ay gumagana. Isang gabi, habang may hapunan para sa mga mahahalagang bisita ni Dante, si Amihan ang naatasang magsilbi ng alak. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Ang bawat galaw ay kinakalkula. Ayaw niyang magkamali. Nakatayo si Marisol,
nakasuot ng isang napakagandang puting bestida na kumikinang sa ilaw ng mga chandelier. Habang nagsasalin si amihan ng red wine sa kanyang kopita, biglang gumalaw si Marisol, isang aksidenteng pag-atras na nagpatama sa kamay ni amihan. Ang pulang alak ay tumapon sa puting-puting tela, kumakalat na parang isang mantsa ng dugo. Ay! Sigaw ni Marisol, puno ng pagkukunwaring gulat. My dress! This is a designer gown. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Patawad po, ma'am. Patawad po. Halos mangyak-ngiyak na sabi ni amihan. Kumuha ng serbilyeta para subukang punasan ito. Ngunit lalo lang lumala ang mantsa. Mag-ingat ka naman. Mataray na sabi ni Marisol. Sapat na para marinig ng lahat. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagkayamot. Ngunit sa isang saglit, nahuli ni amihan ang isang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Nakita ni Dante ang pangyayari. Amihan, that's enough. Bumalik ka na sa kusina. Sabi niya, ang boses ay puno ng awtoridad at halatang pagkainis. Tumakbo si amihan paalis, dala ang kahihiyan, naririnig ang mga bulungan ng mga bisita. Kinagabihan, habang lihim siyang umiiyak sa laundry room, isang maliit na kamay ang humawak sa kanya. Si Sinag. May dala itong isang papel na lukot-lukot. Isang drawing, 2 tao na magkahawak kamay sa ilalim ng puno ng sampagwita. Ang isa ay maliit, ang isa ay mas matangkad at may mahabang buhok. Pinag-drawing kita, Ami, bulong ng bata. Miss na kita. Niyakap ni amihan ang bata ng mahigpit. Ito ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas, ang pagmamahal ng batang ito. Huwag mo po akong iwan, ha? Pakiusap ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hinding-hindi, pangako ni amihan. Ngunit ang pangakong yon ay susubukin. Kinagabihan, habang pabalik siya sa kanyang kwarto, napadaan siya sa silid-aklatan kung saan madalas tumambay si Marisol. Bahagyang nakabukas ang pinto, narinig niya ang boses nito, mahina at may halong pananabik. Hindi ito ang malambing na boses na ginagamit nito kay Dante. Ito ay malamig at puno ng kumpiyansa. Oo, huwag kang mag-alala, sabi ni Marisol sa kausap nito sa telepono. Nasa mga kamay ko na si Dante. Kontrolado ko na ang lahat dito. Huminto si amihan. Itinapat niya ang kanyang tainga sa pinto. Isang maling galaw na lang ng katulong na yon at tapos na siya. Pagkatapos, diretso na tayo sa plano. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago ito nagsalita muli. At ang mga sumunod na salita ay nagpatindig ng lahat ng balahibo sa katawan ni amihan. Malapit na. Babagsak din ang mga roka. Ang gabi sa Villa Esmeralda ay tahimik. Ngunit sa loob ng guest room na inuokupa ni Marisol Valencia, ang katahimikan ay nababalot ng mga multo ng nakaraan. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin. Ngunit hindi ang kanyang perpektong refleksyon ang tinitingnan niya. Ang mga mata niya ay nakatuon sa isang bagay na hawak niya sa kanyang kamay. Isang luma at kupas na litrato. Nasa litrato ang isang masayang pamilya. Isang ama na may mabait na ngiti, isang ina na may mapagmahal na mga mata, at isang batang babae na nakapigtas ang buhok, nakangiti mula tainga hanggang tainga. Ang batang babae sa litrato ay siya. Ang pamilyang yon ay ang pamilya Valencia bago pa man gumuho ang kanilang mundo. Dahan-dahang hinaplos ng kanyang daliri ang mukha ng kanyang ama sa litrato. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Bumagsak sa lumang papel. Ang luha ay hindi dala ng kalungkutan, kundi ng puot. Bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang Valencia Land Corp, ang negosyong pinaghirapan ng kanyang ama, ay dati isa sa mga kakompetensya ng Roca Holdings. Naaalala pa niya ang mga gabing hindi umuuwi ang kanyang ama, ang mga kunot sa noo nito, ang mga salitang hostile takeover na palagi niyang naririnig sa mga usapan ng kanyang mga magulang. Ang Roca Holdings, sa pamumuno noon ng ama ni Dante,
ay walang awang sinakop ang kanilang kumpanya. Ginamit nila ang kanilang yaman at kapangyarihan para pabagsakin ang presyo ng shares, para bilhin ang utang ng mga Valencia, para ipitin sila sa isang sulok kung saan wala na silang magawa. Naaalala pa ni Marisol ang huling araw na yon. Ang kanyang ama, isang dating proud na negosyante, ay nagpunta sa opisina ng mga Roca para magmakaawa, hindi para sa kumpanya, kundi para sa kapakanan ng kanyang mga empleyado. Ngunit isang malamig na pagtanggi lang ang natanggap niya. Umuwi itong isang wasak na tao. Makalipas ang isang linggo, natagpuan na lamang siyang wala ng buhay sa loob ng kanyang opisina. Atake sa puso, sabi ng mga doktor. Pero alam ni Marisol ang totoo. Namatay ang kanyang ama dahil sa isang durog na puso at isang basag na diwa. Ang pamilya Roca ang pumatay sa kanya. Pagkatapos noon, ang kanilang buhay ay nagkawatak-watak. Ibinenta nila ang lahat ng kanilang ari-arian. Ang kanyang ina ay nagkasakit dahil sa depresyon. Siya, ang dating prinsesa, ay kinailangang magbanat ng buto, tumanggap ng mga trabahong mababa sa kanyang pinag-aralan habang tinitiis ang paghamak ng lipunan. Ngunit sa gitna ng lahat ng paghihirap, isang bagay ang nanatiling buhay sa kanyang puso. Ang pagnanais na maghiganti. Itinabi niya ang litrato at kinuha ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang isang numero. "Kamusta, Hector?" sabi niya. Si Hector, ang kausap niya, ay ang dati nilang family driver, ang tanging taong nanatiling tapat sa kanila. "Ma'am Marisol," sagot sa kabilang linya. "May balita na po ba?" "Malapit na, Hector. Malapit na nating makuha ang hustisya para kay Papa," sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. "Kailangan kong makuha ang tiwala ni Dante. Kapag naging asawa niya na ako, kapag ang pangalan ko na ay Roca, sisimulan kong sirain ang lahat ng pinaghirapan nila mula sa loob." Tumingin siya sa paligid ng marang niyang silid. Napadako ang tingin niya sa isang portrait sa pader. Isang pamilyang larawan ni Dante, Tala, at isang masayang-masayang sisinag. Ang perpektong pamilya, ang pamilyang nabuo sa ibabaw ng mga abo ng kanyang sariling pamilya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang plano niya ay hindi lang kunin ang yaman ng mga Roca. Ang plano niya ay kunin ang lahat ng pinakamamahal ni Dante, ang kanyang kumpanya, ang kanyang pangalan, at higit sa lahat, ang kanyang anak. Ang kanyang tingin ay napadako sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Nandoon ang isang music box na gawa sa pilak, isang bagay na alam niyang pag-aari noon ni Tala. Binuksan niya ito. Isang malamyos na himig ang tumugtog habang pinakikinggan ng musika. Isang napakasamang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi lang sisira kay amihan, kundi wawasak din sa puso ni Dante sa paraang hindi niya kailanman malilimutan. Para kay Dante, may isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng kanyang yaman at ari-arian. Ito ay isang kwintas na may palawit na esmeralda. Ang huling regalo niya para kay Tala bago ito pumanaw. Hindi ito basta alahas. Ito ay isang piraso ng kanyang nakaraan, isang simbolo ng kanyang pagmamahal at, higit sa lahat, ng kanyang pinakamalaking pagsisisi. Ang kwintas ay nakatago sa loob ng isang kahon na yari sa kahoy ng narra, sa ibabaw ng kanyang personal na mesa sa loob ng kanyang silid tulugan. Walang sino man ang pinapahintulutan niyang pumasok doon maliban sa pinagkakatiwalaan niyang si Manang Flora at paminsan-minsan ang nakatalagang katulong para sa pangkalahatang paglilinis. Sa linggong ito, ang nakatalaga ay si Amihan. Isang umaga, habang naghahanda si Dante para sa isang mahalagang pulong, naramdaman niya ang isang biglaang pangungulila. Binuksan niya ang kahon upang tingnan ang kwintas, upang hawakan ito sandali, gaya ng madalas niyang ginagawa. Ngunit ang kahon ay walang laman. Ang tanging naroon
ay ang bakas ng kwintas sa pulang velvet na sapin nito. Manang Flora, sigaw niya, isang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong ikalawang palapag ng mansyon. Mabilis na dumating ang matandang kasambahay, ang muka ay puno ng pag-aalala. Sir Dante, ano po yun? Ang kwintas ni Tala, sabi ni Dante. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Nasaan ito? Sir, diyan lang po yan palagi sa loob ng kahon. Hindi po yan ginagalaw ni Numan. Sinuyod ng kanyang mga mata ang buong silid. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Imposibleng mawala iyon. Bigla, pumasok si Marisol na para bang narinig ang kaguluhan. Dante, anong problema? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nawawala ang kwintas ni Tala. Sagot ni Dante, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik mula sa kahon patungo sa paligid. Pinaningkita ni Marisol ang kanyang mga mata na para bang may inaalala. Teka, sino ba ang huling naglinis dito? Nagkatinginan si Dante at Manang Flora. Pareho nila itong alam. Si Amihan po. Mahinang sagot ni Manang Flora. Amihan? Ulit ni Marisol, na para bang ngayon lang niya narinig ang pangalan. Pagkatapos ay yumuko siya, na parang may tinitingnan sa sahig malapit sa mesa. Maingat niyang dinampot ang isang bagay na maliit at kumikinang. Ano ito? Iniabot niya ito kay Dante. Isang maliit na butones na plastik. Uri ng butones na karaniwang makikita sa mga murang damit o uniforme. Kaparehong-kapareho ng mga butones sa uniforme ni Amihan. Baka naman nahulog lang, Dante. Huwag muna tayong mag-isip ng masama, sabi ni Marisol. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi niya ay nagtanim ng laso ng pagdududa sa isipan ni Dante. Ipinatawag si Amihan. Pumasok siya sa silid, walang kamalay-malay, sa kung ano ang naghihintay sa kanya. Amihan, simula ni Dante. Ang kanyang mga mata ay matalim. Nakita mo ba ang kwintas na nasa loob ng kahon na ito? Po? Hindi po, sir. Hindi ko po pinakikialaman ang mga gamit ninyo. Naglilinis lang po ako, sagot ni Amihan. Ang takot ay nagsisimula nang gumapang sa kanyang dibdib. Kung ganon, paano mo maipapaliwanag ito? Tanong ni Dante, ipinapakita ang butones. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Kinapa niya ang kanyang uniforme. Kulang nga ng isang butones. Nalaglag po siguro, sir, pero wala po talaga akong kinalaman sa kwintas. Papa, hindi magnanakaw si Ami. Isang maliit na boses ang narinig mula sa pintuan. Si Sinag, nakatayo roon. Ang mga mata ay puno ng luha. Niyayakap ang kanyang sarili na para bang natatakot sa nakikita. Sinag, bumalik ka sa kwarto mo, utos ni Dante. Ngunit ang kanyang atensyon ay nahati. Ang pagtatanggol ng kanyang anak kay Amihan ay lalo lang nagpagulo sa kanyang isipan. Enough of this drama, biglang sabi ni Marisol. Dante, kung talagang wala siyang kinuha, hindi naman siguro masama kung titingnan natin ang kwarto niya. Hindi ba? Para lang mapanatag ang lahat. Nag-aalangan si Dante. Ngunit ang ideya na ang kwintas ni Tala ay nasa kamay ng iba ay hindi niya matanggap. Sige, nagpunta sila sa maliit na kwarto ni Amihan sa dulo ng pasilyo. Si Amihan ay sumunod. Umiiyak na. Habang si Sinag ay nakahawak sa kanyang palda. Binuksan ni Dante ang aparador. Walang laman, kundi mga luma at simpleng damit. Hinalughog niya ang ilalim ng kama. Wala rin. Nakahinga ng maluwag si Amihan. Teka, sabi ni Marisol. Lumuhod ito at hinawakan ng kutsyon. Medyo may bukol dito. Itinaas ni Dante ang gilid ng kutsyon. At doon, sa ilalim, nakatago sa pagitan ng kutsyon at ng kahoy na kama, ay isang maliit na sobre. Nang buksan ito ni Dante, bumagsak mula sa loob ang isang makapal na bungkos ng 1,000 piso. Isang halaga na imposibleng maipon ng isang katulong sa loob ng maikling panahon.
Natigilan si amihan. Ang kanyang puso ay parang huminto sa pagtibok. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang perang iyon. Tumingin si Dante mula sa pera, pabalik sa namumutlang mukha ni amihan. Sa mga mata niya, ang hatol ay naibigay na. Tumingin si Dante mula sa pera, pabalik sa namumutlang mukha ni amihan. Para sa kanya, ang lahat ay malinaw na. Ang butones, ang perang hindi maipaliwanag, ang biglaang pagiging malapit sa kanyang anak. Ito pala ang lahat. Isang plano, isang panlilinlang. Hindi, hindi po sa akin yan. Halos pabulong na sabi ni amihan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkalito. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Maniwala po kayo sa akin, sir. Maniwala? Ulit ni Dante. Ang kanyang boses ay malamig at walang anumang bahid ng awa. Pinagkatiwalaan ka ng anak ko. Pinagkatiwalaan kita sa loob ng pamamahay ko. At ito ang isusukli mo? Hindi po totoo yan. Dante, pakiusap. Sa unang pagkakataon, tinawag siya ni amihan sa kanyang pangalan. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. It's Sir Dante to you. Mariing sabi ni Marisol mula sa gilid. Ang kanyang boses ay nagpapanggap na nagtatanggol sa autoridad ni Dante. Ngunit sa katotohanan ay lalong naglalagay ng pader sa pagitan nilang dalawa. Hinawakan niya ang braso ni Dante. Hayaan mo na, Dante. It's clear what happened here. Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni amihan. Tumingin siya kay Dante, naghahanap ng kahit katiting na pagdududa, kahit maliit na sinag ng tiwala sa mga mata nito. Ngunit ang nakita lang niya ay isang pader ng yelo, isang desisyon na nabuo na. Ang lahat ng ebidensya ay laban sa kanya. Sino nga naman ang maniniwala sa isang hamak na katulong laban sa isang perpektong plinano na bitag? Ang puso niya ay nadurog sa 1,000 piraso, hindi dahil sa akusasyon ng pagnanakaw, kundi dahil sa pagkawala ng tiwalang inakala niyang nagsisimula ng mabuo. Sir, pakiusap. Huling pakiusap niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sisinag po. Paano na po sisinag? Ang pagbanggit sa pangalan ng bata ay lalo lang nagpatigas sa puso ni Dante. Para sa kanya, ginagamit na naman nito ang kanyang anak. Tinalikuran siya ni Dante. Manang Flora, ihatid mo siya sa labas. Siguraduhin mong wala siyang ibang dadalhin, kundi ang mga personal na gamit niya. Pagkatapos ay humarap siya kay amihan sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon na para bang nagsasara siya ng isang masamang deal sa negosyo. Umalis ka na. Ang dalawang salitang yon ay ang huling pako sa kanyang ataol. Walang nagawa si amihan, kundi tumango habang bumabagsak ang kanyang mundo. Tahimik siyang bumalik sa kanyang kwarto. Bawat hakbang ay parang may pabigat na 1 tonelada. Binuksan niya ang kanyang maliit na bag at inilagay ang iilang piraso ng kanyang damit. Hindi niya kinuha ang perang itinanim sa kanyang kama. Ang tanging bagay na maingat niyang kinuha at itinupi ay ang lukot-lukot na drawing na ibinigay sa kanya ni Sinag. Ito na lang ang tanging yaman niya. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng mga masasayang sandali nila ni Sinag sa hardin. Ang mga tawanan, ang mga kwento, ang mga pangako. Nasa may gate na siya nang marinig niya ang isang sigaw na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ami! Ami! Sandali! Si Sinag, tumatakbo papalapit sa kanya. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Saan ka pupunta? Huwag mo po akong iwan. Lumuhod si amihan at niyakap ang bata sa huling pagkakataon. Babalik ako, Sinag. Pangako. Bulong niya, kahit alam niyang isa iyong kasinungalingan. No! Sigaw ng bata, kumakapit sa kanyang damit. Ami, please! Hinila ng mga gwardiya si Sinag palayo sa kanya.
Itinulak si amihan palabas ng gate. Ang huling imaheng nakita niya ay ang umiiyak na mukha ni Sinag. Ang mga maliliit nitong kamay ay nakaabot sa kanya, habang ang mabigat na bakal na gate ng Villa Esmeralda ay dahan-dahang nagsasara. Ang tunog ng pagsara nito ay parang isang kulog, isang hudyat na naghihiwalay sa kanilang dalawang mundo. At sa labas, mag-isa, dinala ni amihan ang kanyang durog na puso papalayo. Nang umalis si amihan, inasahan ni Dante na babalik sa normal ang lahat. Inasahan niya ang kaayusan, ang pagbabalik ng kanyang kontrol. Ngunit ang nakuha niya ay isang bagay na mas masahol pa. Isang nakabibinging katahimikan. Ang Villa Esmeralda, na dati puno ng mga pilit na tawanan ng mga kandidata o ng mga lihim na bulungan ni Sinag at amihan, ay naging isang malaking puntod. Ang katahimikan ay mabigat, dumadagan sa bawat sulok, sa bawat marangyang kasangkapan. Ang pinakamatindi ay ang katahimikan mula kay Sinag. Hindi na siya muling nagsalita. Hindi na rin siya kumain ng maayos. 3 kutsara ng kanin ay sapat na. Pagkatapos ay babalik siya sa kanyang kwarto o uupo sa isang sulok. Mahigpit na yakap-yakap ang isang piraso ng papel, ang drawing ni amihan. Ang kanyang mga mata ay blangko, parang isang bintanang isinara. Walang sino mang pinapapasok. Sinubukan ni Dante na punan ang katahimikan. Binilhan niya si Sinag ng pinakabagong mga video game, ng isang drone na may kamera, ng isang aso na galing pa sa ibang bansa. Inilatag niya sa harap ng bata ang lahat ng kayang bilhin ng pera. "Tingnan mo, anak," sabi niya isang araw. "I'll clear my schedule this weekend. We can fly to Hong Kong, to Disneyland." Ngunit si Sinag ay tiningnan lang siya. Pagkatapos ay ang mga laruan at marahang umiling bago tumalikod at muling niyakap ang kanyang drawing. Bawat pagtanggi ay isang sampal sa mukha ni Dante, isang paalala na ang problemang ito ay hindi kayang solusyonan ng kanyang yaman. Si Marisol, sa kabilang banda, ay sinubukan ng lahat para gampanan ang papel ng isang perpektong ina. Nagluto siya ng mga magagarang pagkain, nagbasa siya ng mga kwento na may pekeng pananabik, sinubukan niyang yakapin si Sinag. Ngunit ang bata ay parang yelo sa kanyang mga pagtatangka. Umiiwas ito sa kanyang mga haplos at tinitingnan siya na parang isang estranghero. Minsan pa nga ay may halong takot. Isang hapon, nakita ni Dante si Sinag na nakatayo sa hardin. Ang dating masiglang mga halaman ng sampagita ay nagsisimula ng malanta. Walang nag-aalaga, walang nagdidilig. Tinitingnan lang ito ni Sinag na para bang pinapanood ang unti-unting pagkamatay ng huling alaala niya kay amihan. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Dante. Pumasok siya sa kusina para uminom ng tubig. Nakita niya ang maliit na bangko sa gilid kung saan madalas umupo si amihan habang nakikipagkwentuhan kay Sinag. Bakante ito ngayon. Malamig. Ang buong mansyon ay malamig. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang nagtanong, "Tama ba ang ginawa ko?" Mabilis niya itong iwinaksi. Magnanakaw siya, sabi niya sa sarili. May ebidensya. Ginawa ko ang nararapat para protektahan ang anak ko. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, ang larawan ng kanyang malungkot na anak ay hindi maalis sa kanyang isipan. Bumalik siya sa kanyang opisina. Gulong-gulo ang isip. Napadako ang kanyang tingin sa photo album ni Tala na naiwan ni Sinag sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Binuklat niya ang bawat pahina, tinitingnan ang nakangiting mukha ng kanyang yumaong asawa na para bang naghahanap ng kasagutan. Sa kanyang pagmamadali at panginginig ng kamay, hindi niya sinasadyang nabitawan ang album. Bumagsak ito sa sahig at bumukas. Isang maliit at halos parisukat na litrato ang dumulas mula sa pagitan ng mga pahina. Isang litratong hindi pa niya nakikita noon. Pinulot niya ito.
Nasa litrato si Tala noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Nakangiti ito, ang kanyang buhok ay hinahangin. At sa kamay niya, hawak niya ang isang bagong pitas na bulaklak ng sampagita. Inaalagaan ito sa paraang puno ng pagmamahal, ang parehong-parehong paraan na itinuro ni Amihan kay Sinag kung paano alagaan ang mga halaman sa hardin. Napahigpit ang hawak ni Dante sa litrato. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito maaaring maging isang simpleng pagkakataon lamang. Para kay Sinag, ang bawat araw na wala si Amihan ay parang gabi. Ang mga kulay sa kanyang paligid ay naglaho. Ang tanging malinaw na bagay sa kanyang isipan ay ang huling pagkikita nila sa gate. Ang mga luha ni Ami, ang pangako nitong babalik, at ang nakakatakot na tunog ng pagsasara ng bakal. Alam niyang hindi magnanakaw si Ami. Si Ami ay mabait. Si Ami ay nagkukwento tungkol sa mga bituin. Hindi yun ginagawa ng masasamang tao. Ang masama ay yung isang babae, si Marisol. Ayaw niya kay Marisol. Ang mga ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang mga yakap nito ay malamig at may naalala siya, isang bagay na malabo. Parang isang panaginip, ngunit alam niyang totoo. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa kanyang silid, pilit niyang inalala ang araw na nawala ang kwintas. Naalala niyang naglalaro siya ng kanyang mga kotse sa pasilyo, malapit sa kwarto ng kanyang papa. Tahimik lang siya para hindi mapansin. At pagkatapos, nakita niya ito. Nakita niya ang pinto sa kwarto ng kanyang papa na bahagyang bumukas. Isang babae ang sumilip palabas. Tumingin ito sa kaliwat kanan. Hindi siya nito napansin. Pagkatapos ay mabilis itong lumabas at isinara ang pinto nang walang tunog. Ang babaeng iyon ay may mahabang buhok at nakasuot ng puting bestida. Si Marisol. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sinag. Ito na. Ito ang sagot. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng kwarto, hawak ang kanyang sketchbook at mga krayola. Pumunta siya sa opisina ng kanyang papa. Nandoon si Dante, nakatitig sa bintana, malalim ang iniisip. Papa, sabi ni Sinag, ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya sa loob ng maraming araw. Napalingon si Dante, nagulat. Sinag, anak, nagsasalita ka na. Hindi ngumiti si Sinag. Seryoso ang kanyang mukha. Lumapit siya sa mesa at nagsimulang gumuhit. Gumuhit siya ng isang babae na may mahabang buhok. Sa tabi nito, gumuhit siya ng isang parihabang kahon. Papa, yung babae, sabi ni Sinag, itinuturo ang kanyang drawing. Siya, pumasok sa kwarto na niyo. Malapit sa box, nakita ko po siya. Tiningnan ni Dante ang drawing. Nakita niya ang pananabik sa mga mata ng kanyang anak. Ngunit ang kanyang isip ay pagod na. Ang puso niya ay gulong-gulo. Para sa kanya, ito ay isang desperadong pagtatangka ng isang bata na maibalik ang taong namimiss niya. Anak, sigurado ka ba dyan? Malumanay niyang tanong. Baka naman nananaginip ka lang. Alam kong miss mo na si Ami, pero hindi po. Giit ni Sinag. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng frustrasyon. Nakita ko po siya, si Tita Marisol. Bumuntong hininga si Dante at hinawakan ang balikat ng anak. Sige na anak, magpahinga ka muna. Pag-uusapan natin ito mamaya. Nakita ni Sinag ang hindi paniniwala sa mga mata ng kanyang ama. Tumalikod si Dante, iwinawaksi ang kanyang sinabi na parang isang imahinasyon lang ng isang bata. Pakiramdam ni Sinag ay gumuho ang kanyang pag-asa. Hindi naniniwala sa kanya si Papa. Walang maniniwala sa kanya. Umalis si Sinag sa opisina. Ang kanyang maliliit na kamao ay nakakuyom. Kung hindi naniniwala si Papa, kailangan niyang humanap ng paraan. Kailangan niyang patunayan na nagsasabi siya ng totoo. Kinagabihan, habang naghahapunan, pinanood niya si Marisol. Tawa ito ng tawa habang kausap ang kanyang ama.
Mukha itong mabait, mukha itong perpekto, pero alam ni Sinag ang totoo. Isa itong ahas. Narinig niya itong nagsabi kay Dante, "I'll just go out for a while, darling. May kikitain lang akong kaibigan para sa isang charity event." Ito na ang pagkakataon niya. Naghintay si Sinag. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Marisol, napapalayo, dahan-dahan siyang lumabas sa kanyang kwarto. Ang buong bahay ay tahimik. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Pumunta siya sa guest room, ang kwarto ni Marisol. Hindi nakalak ang pinto. Dahan-dahan niya itong itinulak. Ang silid ay malinis at amoy pabango. Nagsimula siyang maghanap. Sa ilalim ng kama, sa likod ng mga kurtina, sa loob ng aparador, wala siyang nakita. Malapit na siyang sumuko nang mapansin niya ang isang maliit na jewelry box sa ibabaw ng vanity table. Hindi iyon ang hinahanap niya. Ang hinahanap niya ay ang kwintas ng kanyang mama. Pero sa tabi nito, may isang pares ng guwantes na nakatupi. Dahil sa kuryosidad, itinaas niya ito. At sa ilalim ng guwantes, nakita niya ito. Kumikinang sa ilaw ng maliit na lampshade. Ang berdeng esmeralda, ang kwintas ng kanyang mama tala. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ito ni Sinag. Totoo nga, totoo ang lahat. Hindi siya nagkamali. Niyakap niya ang kwintas ng mahigpit sa kanyang dibdib. Kailangan niyang ipakita ito kay Papa. Ngayon, maniniwala na sa kanya si Papa. Nakatayo si Dante sa gitna ng kanyang opisina. Hawak ang litrato ni Tala. Nang pumasok si Sinag, ang bata ay hindi nagsalita. Lumapit lang ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso at puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Dante dati. Determinasyon. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, dahan-dahang itinaas ni Sinag ang isang bagay na kumikinang. Nabitawan ni Dante ang litrato. Ang kanyang hininga ay biglang nawala. Ang kwintas, ang esmeraldang kwintas ni Tala ay nakasabit sa pagitan ng maliliit na daliri ng kanyang anak. "Sinag!" bulong ni Dante. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Saan? Saan mo ito nahanap?" "Sa kwarto po niya," sagot ni Sinag. Ang boses ay matatag. "Sa ilalim po ng guwantes niya. Siya po ang kumuha, Papa, hindi si Ami." Ang mga salita ng kanyang anak, kasama ang hindi maikakailang ebidensya sa kanyang harapan, ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Dante. Ang lahat ng pagdududa na pilit niyang iwinawaksi ay bumalik na parang isang malaking alon. Ang litrato ni Tala, ang kalungkutan ni Sinag, ang mga salita ng bata. Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Pumasok si Manang Flora. Ang kanyang mukha ay balisa. "Sir Dante, patawarin niyo po ako sa aking panghihimasok," sabi ng matanda. May hawak na telepono. "Pero may kailangan po kayong marinig. Alam ko pong mali na makinig sa usapan ng iba. Pero ang kutob ko po, hindi po ako mapakali." Kinuha ni Dante ang telepono. Pinindot ni Manang Flora ang play. Unang narinig ni Dante ang boses ni Marisol. Ngunit iba ito. Walang lambing. Malamig ito at puno ng paghihiganti. Malapit na. Babagsak din ang mga roka. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang tainga. Sinundan ito ng isa pang recording, mas malinaw. "Nasa mga kamay ko na si Dante. Kontrolado ko na ang lahat dito." Isang maling galaw na lang ng katulong na, yon, at tapos na siya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa galit. Bawat kasinungalingan, bawat peking ngiti, bawat mapanlinlang na kilos ni Marisol ay biglang nagliwanag sa kanyang isipan. Ang pagtapon ng alak, ang butones, ang pera sa ilalim ng kutsyon, lahat ay isang bitag. At siya, ang matalinong CEO na si Dante Roca, ay nahulog dito nang walang kahirap-hirap. Pinatay niya ang recording at ibinalik ang telepono kay Manang Flora.
Salamat, Manang. Makakaalis ka na. Niyakap niya si Sinag. Anak, patawarin mo si Papa. Patawarin mo ako. Sakto sa oras na yon, bumukas ang pinto. Pumasok si Marisol. May dalang shopping bags. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw. Darling, I'm back. You wouldn't believe the sale I found. Huminto siya nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Dante. Nakita niya ang kwintas sa kamay nito. Ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho. Dante, anong? Huwag ka nang magpanggap, Marisol, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay mahinahon sa isang nakakatakot na paraan. Inilagay niya si Sinag sa likod niya na para bang pinoprotektahan ito mula sa isang makamandag na ahas. Hindi ko alam ang sinasabi mo, depensa ni Marisol, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Talaga? Itinaas ni Dante ang kwintas. Ang kwintas ng asawa ko na natagpuan ng anak ko sa kwarto mo. Ang mga tawag mo sa telepono na nagpaplano sa pagbagsak ng pamilya ko. Hindi mo pa rin alam? Natahimik si Marisol. Nang makita niyang wala ng paraan para magsinungaling, isang bagay ang nagbago sa kanyang mukha. Ang maskara ng kabaitan ay bumagsak. Ang lumabas ay isang mukha na puno ng galit at puot. Oo, sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng hinanakit. Oo, ako ang gumawa ng lahat ng yan. At dapat lang sa inyo yan. Kayo ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa amin. Ang kumpanya namin, ang buhay ng papa ko. Pinatay ninyo siya. Sa wakas ay inamin niya ang lahat. Isinusumpa ang pangalan ng mga roka. Ikinukwento ang paghihiganti na matagal na niyang binalak. Hindi na kumibo si Dante. Hinayaan niya itong ilabas ang lahat ng lason sa kanyang dibdib. Nang matapos ito, isang malamig na katahimikan ang namayani. Tapos ka na? Tanong ni Dante. Kung ganoon, kunin mo ang mga basura mo. Itinuro niya ang mga shopping bag at umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Tumawa si Marisol, isang tawang walang saya. Akala mo ba dito nagtatapos ang lahat, Dante? Magsisisi ka. Magsisisi kayong lahat. Tinalikuran niya sila at padabog na umalis. Nang magsara ang pinto, ang lahat ng lakas sa katawan ni Dante ay biglang nawala. Napaupo siya sa kanyang silya, ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay dumagan sa kanya na parang isang bundok. Pinaalis niya ang isang inosenteng tao. Sinaktan niya ang sarili niyang anak. Sinira niya ang tiwala ng dalawang taong ang tanging ginawa ay mahalin siya sa paraang hindi niya maintindihan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan si Sinag. Sa mga mata ng kanyang anak, nakita niya ang lahat ng kanyang pagkukulang. Papa, sabi ni Sinag, kailangan po nating hanapin si Ami. Tumango si Dante. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Iyon na lang ang tanging bagay na mahalaga. Kailangan niyang itama ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Kailangan niyang hanapin si Amihan, Dante. Ang pagsikat ng araw kinabukasan ay hindi nagdala ng liwanag para kay Dante. Dala nito ang bigat ng isang gabing walang tulog. Isang gabing ginugol niya sa pag-iisip sa lahat ng kanyang pagkakamali. Sa tabi niya sa passenger seat ng kanyang sasakyan, tahimik na nakaupo si Sinag. Yakap-yakap ang luma nitong photo album. Papunta sila sa timog, sa isang lugar na minsan lang niyang nabasa sa 201 file ng isang dating empleyado, ang probinsya ng Puso Puro. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila ay parang isang kilometrong papalayo sa kanyang malamig na mundo ng negosyo at papalapit sa isang bagay na simple at totoo. Nagtanong-tanong sila sa bawat bayang kanilang nadaanan. Kilala niyo po ba ang pamilya Dalisay? Paulit-ulit nilang tanong. Sa wakas, isang matandang magsasaka ang nagturo sa kanila. Ang mga Dalisay, doon lang sila sa may bukid malapit sa ilog. Sundan niyo lang ang daan na yan. Ang daan ay isang makipot at baku-bakong landas
na hindi kaya ng kanyang mamahaling sasakyan, ipinark ni Dante ang kotse sa ilalim ng isang puno ng mangga at naglakad sila ni Sinag. Ang hangin ay sariwa, ang paligid ay luntian. Isang mundong malayong malayo sa Villa Esmeralda, Puvi, Amihan. Samantala, sa probinsya ng Puso Puro, sinusubukan ni Amihan na buuin muli ang kanyang buhay. Ang pera na ipinapadala niya noon mula sa Maynila ay nakatulong sa pagpapagamot ng kanyang ina. Ngunit ang pag-uwi niya ng walang trabaho ay isang dagok sa kanilang pamilya. Araw-araw, tumutulong siya sa kanilang maliit na bukid sa ilalim ng sikat ng araw. Ang init ay nakakapaso. Ang trabaho ay nakakapagod. Ngunit mas gusto niya ito kaysa sa lamig ng Villa Esmeralda. Sinubukan niyang kalimutan. Ngunit bawat gabi, sa kanyang pagtulog, bumabalik ang lahat. Ang tawa ni Sinag, ang galit sa mga mata ni Dante, ang pagsara ng gate. Isang hapon, habang nag-aani siya ng mga gulay, isang anino ang tumabon sa kanya. Akala niya ay ang kanyang ama. Ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang puso, ay biglang huminto sa pagtibok. Doon, sa gitna ng bukid, nakatayo si Dante Roca. Ang kanyang damit ay may bahid na ng alikabok. Ang kanyang buhok ay magulo. At sa likod niya, nagtatago, ay isang batang lalaki na matagal nang laman ng kanyang mga panaginip. Ami. Isang salita lang ang lumabas sa bibig ng bata. Isang salita na nagpabagsak sa lahat ng pader na pilit na itinatayo ni Amihan sa paligid ng kanyang puso. Sinag! Binitawan niya ang kanyang hawak na basket at tumakbo. Sinalubong siya ni Sinag ng isang mahigpit na yakap. Umiyak sila pareho. Isang iyak ng matinding pangungulila at ng muling pagkikita. Naiwang nakatayo si Dante, pinapanood ang eksena. Nararamdaman niya ang bawat tingin ng pamilya ni Amihan na lumabas mula sa kanilang maliit na bahay. Mga tinging puno ng pagtataka at pagdududa. Nang kumalma na ang dalawa, dahan-dahang lumapit si Dante. Tumayo si Amihan. Si Sinag ay nakahawak pa rin ng mahigpit sa kanyang kamay. Ang mga mata ni Amihan ay nakatingin sa kanya. Walang galit, walang saya. Blanko ito na mas masakit pa kaysa sa isang galit na tingin. Ami, simula ni Dante, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang lahat ng kanyang husay sa negosasyon ay walang silbi. Nalaman ko na ang lahat, sabi niya. Nalaman ko ang ginawa ni Marisol, ang tungkol sa kwintas, sa pera, sa lahat. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amihan. At sa unang pagkakataon, hinubad ni Dante Roca ang kanyang maskara ng pagiging isang bilyonaryo, isang CEO, isang amo. Ang nagsalita ay isang lalaking puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Amihan, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Nagkamali ako. Naging bulag ako. Pinakinggan ko ang pride ko sa halip na ang puso ko. Sa halip na ang puso ng anak ko. Patawarin mo ako. Hindi agad sumagot si Amihan. Tiningnan niya si Dante, ang lalaking nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sinag, ang batang nagbigay sa kanya ng purong kaligayahan. Sa kanyang puso, naglalaban ang sakit ng nakaraan at ang pag-ibig na nararamdaman niya para sa bata. Ang hangin sa probinsya ng Puso Puro ay tila huminto sa pag-ihip. Ang lahat ay naghihintay sa sagot ni Amihan. Tiningnan niya ang mga mata ni Dante. Wala na roon ang lamig at awtoridad. Ang naroon na lamang ay isang taong hubad sa kanyang mga pagkakamali. Naghihintay ng hatol. Umuwi na po kayo, Sir Dante. Mahinang sabi ni Amihan. Isang matalim na kirot ang tumagos sa puso ni Dante. Isang pagtanggi. Iyon na marahil ang nararapat sa kanya. Ngunit nagpatuloy si Amihan. Gabi na po. Delikado na sa daan. Dito na po kayo magpalipas ng gabi.
Bukas na po kayo bumalik ng Maynila. Iyon ay hindi isang pagpapatawad, pero hindi rin ito isang ganap na pagtataboy. Ito ay isang bagay sa pagitan, isang maliit na siwang ng pag-asa. Ang pamilya ni Amihan, sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan, ay nagpakita ng tunay na mabuting pakikitungo ng mga taga-probinsya. Ipinaghanda nila ng simpleng hapunan sina Dante at Sinag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Kumain si Dante sa isang maliit na mesa na gawa sa kawayan sa ilalim ng liwanag ng isang debateryang ilaw. Nakita niya kung paano bumalik ang sigla sa mga mata ni Sinag habang sinusubuan ito ni Amihan. Nakita niya ang tunay na kaligayahan sa simpleng sabaw ng gulay at pritong isda. Pagkatapos ng hapunan, habang natutulog na si Sinag sa loob ng maliit na silid, sa tabi ng ina ni Amihan, niyaya ni Dante si Amihan na mag-usap sa labas. Umupo sila sa isang bangkong kawayan sa ilalim ng isang kalangitan na puno ng mga bituin, mas maraming bituin kaysa sa nakikita sa Maynila. Hindi ko alam kung paano magsimula, aminado ni Dante. Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Naintindihan ko po kung bakit ninyo nagawa yon, sabi ni Amihan. Ang kanyang tingin ay nasa malayo. May ebidensya po. At sino lang ba naman ako? Hindi, Ami. Mabilis na sabi ni Dante. Hindi iyon ang dahilan. Ang dahilan ay ako. Naging abala ako sa paghahanap ng perpektong ina na hindi ko nakita ang tunay na kailangan ng anak ko. Hindi ko siya pinakinggan. Hindi rin kita pinakinggan. Patawad. Natahimik sila sandali. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Mahal na mahal ka ng anak mo, Ami. Basag ni Dante sa katahimikan. Ikaw ang nagbalik ng ngiti sa kanya. At ako ang umagaw noon sa inyong dalawa. Sa wakas ay tumingin si Amihan sa kanya. Bumalik na po ang sigla niya. Masaya na po ako roon. Hindi sapat yon, sabi ni Dante. Ang isang hardin na walang nag-aalaga ay namamatay. Ganoon din ang puso ng isang bata. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amihan. Kailangan ka namin, Amihan. Isa po akong katulong, Sir Dante. Marami po kayong mahahanap na iba. Hindi! Mariing sabi ni Dante. Ngunit ang kanyang boses ay hindi galit. Ito ay puno ng pagsusumamo. Hindi isang katulong ang kailangan namin. Huminga siya ng malalim. Eto na, ang sandaling magpapabago sa lahat. Bumalik ka sa Villa Esmeralda, Amihan, pero hindi bilang isang katulong. Naguluhan si Amihan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Bumalik ka bilang parte ng pamilya, sabi ni Dante. Bumalik ka para kay Sinag, para tulungan mo siyang lumaki, para tulungan mo. Ako. Nag-aalangan si Amihan. Ang alok ay napakalaki, napaka-imposible. Hindi ko hinihiling na maging asawa kita o kahit ano. Mabilis na paglilinaw ni Dante na para bang nabasa niya ang isip nito. Hinihiling ko lang ang pagkakataon. Isang pagkakataon na maitama ang lahat. Isang pagkakataon na bumuo ng isang tunay na tahanan para kay Sinag. Magsimula tayo muli, tayong tatlo. Kinabukasan, habang naghahanda sina Dante at Sinag na umalis, lumabas si Amihan mula sa kanilang bahay. May dalang isang maliit na bag. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang. May mga luha, ngunit mayroon ding mga ngiti. Lumapit siya sa sasakyan. Tiningnan niya si Dante. Pagkatapos ay si Sinag na halos hindi mapakali sa tuwa sa loob. Pumapayag po ako, sabi ni Amihan. Para po kay Sinag. Habang paalis ang sasakyan, bumalik sila sa Villa Esmeralda. Ang una nilang ginawa pagdating ay hindi ang pumasok sa loob ng mansyon. Nagpunta silang tatlo sa hardin. Kumuha sila ng isang bagong tanim na sampagwita. At sa ilalim ng sikat ng hapon, magkakasama nilang itinanim ito sa lupa. Isang bagong simula. Habang naghuhukay sila ng lupa, aksidenteng nagkadikit ang mga kamay ni Dante at Amihan. Nagkatinginan sila.
Sa pagkakataong yon, wala nang amo at katulong. Mayroon lamang 2 taong nasaktan, 2 taong natuto, at isang batang nagbubuklod sa kanila. Dahan-dahang hinawakan ni Dante ang kamay ni Amihan. Hindi ito utos, hindi ito pag-aari. Isa itong marahan at magalang na paghawak. Tuturuan mo ba akong maging isang ama muli, Ami? Tanong niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. At marahil, kung paano maging isang lalaking karapat-dapat sa pagmamahal. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating malamig at tahimik na Villa Esmeralda ay nagkaroon ng bagong buhay. Ang mga pader na dati sumasalamin lamang sa karangyaan ay ngayon sumasalamin na rin sa init ng isang tunay na tahanan. Ang pagbabago ay hindi nangyari sa isang iglap. Ito ay isang dahan-dahan at maingat na proseso na parang pag-aalaga sa bagong tanim na sampagwita sa hardin. Si Amihan ay hindi na natutulog sa kwarto ng mga katulong. Siya ay may sarili ng silid, katabi ng kwarto ni Sinag. Hindi na siya nagsusuot ng uniforme, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa mga material na bagay. Ang pagbabago ay nasa paraan kung paano sila gumalaw bilang isang pamilya. Isang Sabado ng umaga, ang kusina na dati teritoryo lamang ng mga chef at katulong ay puno ng tawanan. Suot ang mga puting apron, si Dante, Amihan at Sinag ay magkakasamang gumagawa ng pandesal mula sa simula. Si Dante, ang bilyonaryong CEO, ay puno ng arina ang muka habang tinuturuan siya ni Amihan kung paano magmasa ng tama. Si Sinag naman ang tagahalo at mas marami pang arina ang natatapon niya sa sahig kaysa sa loob ng mangkok. Ngunit walang nagagalit. Ang hangin ay puno ng amoy ng bagong lutong tinapay at ng purong kaligayahan. Sa mga gabi, wala nang mga business dinner si Dante. Umuuwi siya ng maaga. Ang dati niyang opisina ay madalas nang nakasara. Ang paborito nilang lugar ay ang sala, kung saan magkakatabi silang nakaupo sa sofa. Minsan, si Dante ang nagbabasa ng kwento para kay Sinag, ginagaya ang boses ng mga karakter abang lihim na natatawa si Amihan. Minsan naman, si Amihan ang nagkukwento tungkol sa mga alamat mula sa kanyang probinsya at si Dante at Sinag ay parehong nakikinig ng may pagkamangha. Hindi pa sila mag-asawa, walang singsing, walang formal na titulo. Ngunit ang kanilang relasyon ay mas matatag pa sa anumang kontrata. Ito ay binuo sa respeto, sa pang-araw-araw na pag-aalaga, at sa isang pag-ibig na dahan-dahang namumukadkad na parang isang bulaklak na hindi minamadali. Isang gabi, matapos ihatid si Sinag sa kanyang silid, sabay na lumabas sa hardin sina Dante at Amihan. Ang mga bulaklak ng sampagita ay namumukadkad na, ang kanilang bango ay humahalimuyak sa malamig na hangin. Umupo sila sa bangko, magkatabi. Pinapanood ang mga bituin. Naaalala mo ba, Ami? Simula ni Dante, ang unang beses na nakita kita sa hardin na ito. Kinausap mo si Sinag tungkol sa mga bituin. Ngumiti si Amihan. Sabi po kasi ng lola ko, ang mga tala ay mga gabay natin. Si Tala, ang dati kong asawa, mahal na mahal niya ang mga bituin. Pag-amin ni Dante sa isang mahinang boses. Noong una, akala ko kailangan kong humanap ng isang babaeng katulad niya. Isang perpektong bituin para palitan ang nawala. Pero mali ako. Tumingin siya kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na matagal na niyang ikinubli. Hindi ko kailangan ng isa pang bituin, Ami. Ang kailangan pala namin ni Sinag ay isang bagay na mas totoo, isang bagay na mas malapit sa lupa. Hinawakan niya ang kamay ni Amihan. Kailangan namin ng isang Amihan, isang mabiyayang hangin na nagbibigay buhay muli sa isang tuyot na hardin. Hindi sumagot si Amihan, ngunit marahan niyang pinisil ang kamay ni Dante. Hindi na kailangan ng mga salita. Mula sa bintana ng kanyang silid, lihim silang pinapanood ni Sinag. Hawak niya ang kanyang luma at bagong photo album. Sa huling pahina nito, may isang bagong litrato.
Isang litratong kuha ni Manang Flora noong isang linggo. Nasa litrato silang tatlo. Nakatayo sa harap ng malusog na puno ng sampagwita. Si Sinag ay nasa gitna, hawak ang kamay ni Dante sa isang tabi at ang kamay ni Amihan sa kabila. Lahat sila ay nakangiti. At sa pagkakataong yon, ang nangiti ay hindi na kailangang planuhin. Ang nangiti ay totoo. Ang pamilya ay totoo. Iyon na ang tunay na Villa Esmeralda. Hindi isang malamig na mansyon na puno ng yaman, kundi isang tahanan na binuo muli. Hindi ng pera o ng perpektong plano, kundi ng pagpapatawad, pag-unawa, at ng isang pag-ibig na natagpuan sa pinakahindi inaasahang pagkakataon. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang mga pinakamahahalagang bagay sa buhay ay hindi nabibili o napapalitan. Ang tunay na pagmamahal at pag-unawa ay mga kayamanang matatagpuan lamang sa isang pusong bukas at mapagpatawad. Ang isang pamilya ay hindi sinusukat sa dugo o sa yaman, kundi sa pagmamalasakit at pag-ibig na nagbubuklod sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may aral kayong napulot sa kwento ni Dante, Amihan at Sinag. Kung meron kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa ibaba. Anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!